Papalapit na ang araw na aking pinakahihintay. Handa na ang aking puso't buo na ang aking isipan. Kung hindi ko man makakamit ang aking mithiin, ang liham na ito ang aking magiging tandang pangwakas. General, uminto mo ng mga sundalo sa bandang likuran. Pinto! Magpahinga muna kayo. At bakit? Tingin nyo ba ilang oras na lang bago tayo abutan ng kung ano man dito? General, kung patuloy pa tayo ng walang pahinga, kinatatakot kung hindi natatagal ang ilan sa ating kasama. Hindi mo ata naiintindihan pa ako. Pag nanatili tayo dito hanggang sa dilim, pinapangako ko sa'yo, mas maraming mauubos sa atin. Sa tingin ko mainam na hintayin muna natin ang natitirang sundalo mula sa Vigan kasama ni Doña Gabriela. Ano mangyari nang huli tayong umasa sa kanya? Ha? Nasaan siya nung kailangan natin ng pandagdag bala? Makinig ka. Ang una natin pagkakamali ang pagtiwala sa kanya. General, baka may makarinig. Tandaan mo na nire-respeto lahat ang Doña. Sino ang general mo, ako? Mga kapatid! Gusto ko lamang na maging klaro tayo. Hanggat wala ang Doña, ako at ako lamang ang didinggin nyo. 2 araw na mula nung huli tayong makatanggap ng balita sa kanya. Sa ngayon, ay mas mainam na isipin nating wala na ang Doña. Kailangan nating magpatuloy. Nandito man siya o wala. Wala na kayong dapat alalahanin pa, General. Doña Gabriela. General Vicente, anong balita? Nahuli nila kaming hindi handa, Gabriela. Wala kaming nagawa kundi kumaripas ng takbo. At si Diego? Wala na siya. Gusto namin bitbitin ng kanyang katawan, pero kung nagtagal kami ng kahit ilang minuto lamang sa Vigan ay ubos na kami siguro. Paano ito nangyari? General, sino ang pumatay sa asawa ko? Si Miguel. Miguel? Vicos, Doña. Siya ay nagpakilala bilang matalik na kaibigan ni Diego. Vamos! Ako si Doña Maria Gabriela. Nais ko makita ang babaylan. At sa oras ng panganib, sa gitna ng gulo, kailan may hindi mawawalan ng liwanag, kinupkup kami ng tribo. Doña Maria Gabriela, ano ang ginagawa mo dito sa Abra? Alam kong ang iyong ina ay kabilang namin. Itinuring ko siyang parang kapatid. Maaari kang manatili dito hanggang sa kailan mo kailangan. Parang anak na rin kita, Gabriela. Handa na akong marinig ang buong nangyari, General. Kung sa gayon ay makinig kayo mabuti. Nagsimula ang lahat kay Miguel Vicos. Naliligaw kaya na kaibigan? Na siyang nagpakilala bilang matalik na kaibigan ni Diego. Magandang hapon, mga Ginoo. Miguel Vicos nga pala. Maganda siguro kung umalis. Miguel! Diego! Basta, compadre! Baba mo muna yan. Ano ang iyong sadya sa aming kampo? Ayos ko lamang bumisito upang makita ang iyong lagay, kaibigan. Kung ako ang iyong tatanungin, oo. Sila ay tunay na magkaibigan. Nagkwentuhan sila buong magdamag. Kinuwento ni Diego ang mga nangyayari sa Vigan. Gayon din ay kinuwento ni Miguel ang mga kapaglalakbay niya. Pero naisip ko, ano ang tumatakbo sa isipan ni Miguel sa mga panahon na yun? Inisip niya ba na mapapabagsak niya ang Vigan? Inisip niya ba kung paano niya kakalapitin ang baril? Inisip niya ba ang barilin ang kanyang matalik na kaibigan?
Masyadong malaki ang ulo ng mga kalaban kung sa tingin nila hindi tayo lalaban pabalik. Vicente, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat. At handa akong tapatan ang binigay ni Diegong tiwala sa'yo. Hindi ko alam, Gabriela. Masyado nang maraming nadanak na dugo para lang makalabas kami sa biga ng buhay. Hindi ako sigurado kung handa na tayong muli. Pero alam natin pareho, General, na hindi tayo magtatagal dito. Sa gustuhin man natin o hindi, hahabulin tayo ng mga rebelde. Saan tayo pupunta, General? Kahit saan! Malaking lugar ang Pilipinas, Gabriela. Yan ba ang gusto mo, General? Na bumahag ang ating buntot? Tatakbuhan na lang natin yung mga umaapi sa atin? Sa tingin ko, hindi mo naiintindihan, Gabriela. Sa mga panahong ito, ay kailangan natin gamitin ang ating utak. Hindi ang puso. Alam ko nasasaktan ka sa pagkamatay ni Diego. Pero hindi ngayon ang oras. Ninespeto mo ang asawa ko. Nung nabubuhay pa siya. Ninespeto mo yung pangarap niya makamit ang kalayaan. Bakit hindi mo yun magawa ngayon, General? Bakit hindi mo kayang tumayo sa pinaglalaban natin? Tama ka. Kailangan ng utak. Kaya simulan mo ng pulutin ng lapis mo at simulan pagplanuhan ng pagbawi natin sa Vigan. Hindi. Hindi. Hindi ako papayag na dalhin mo ang mga sundalo natin sa Bigan. Bakit hindi ka papayag? Noong sinugod ang bayan, umulan ng bala mula sa iba't ibang direksyon. Sa panahon na yun, sinimulan ko ng magdasal sa Panginoon. Sa panahon na yun, tinanggap ko na ang aking kamatayan. Pagtanto siguro ng Diyos na hindi pa namin oras. Nagkaroon ng milagro. Panandali ang tumigil ang pagputok ng mga bala. At nang bumalik, hindi na ito patungo sa amin. Buhay nga naman. Nakatakas kami. Nakatakas kami! Sebastian! Sa harap ng kamatayan, nakatakas kami! At ngayon gusto mo kami pabalikin doon! Ano gusto mong gawin ko? Hindi ko masisisi ang General. Vicente! Kung nandito ka lamang sana, Diego, ay alam mo ang gagawin. Tama ba ang ginawa nating pagkupkup sa kanila? Huwag kayong mag-alala. Pansamantala lamang ang kanilang pananatili. Ngunit sa mga nangyayari ngayon, mahirap ang masangkot sa gulong dala nila. Tama. At natatakot ako sa mga maaaring mangyari. Magiging kalaban tayo ng mga rebelde sa sitwasyong ito. Sandali lamang. Sa tingin niya ba ay kaya niyang pangunahan ng pag-aalsa kung isa lamang siyang hamak na babae? Nagsasayang lamang siya ng kanyang pawis. Ihinto niyo muna ang pag-iisip ng mga di kaaya-aya. Sa halip ay gawin niyo muna ang mga dapat niyong gawin. Kailanman ay hindi ko nakitang kayang pamunuan ng isang babaeng pag-aalsa. Handa ba kayong mamatay para sa isang babae na hindi naman natin kilala? Ngunit bahagi ng ating tribo ang kanyang ina. Hindi ba ibig sabihin nun ay atin siyang kadugo? Ngunit hindi siya lumaki ng kasama natin. Bakit natin isusugal ang lahat ng ito para lamang sa kanya? Ano ang nais mong iparating? Sa tingin ko ay dapat nating paalisin si Gabriela at ang kanyang pwersa sa ating lupain. Buong akala ko ay ligtas ako sa lupang ito. Babaylan! Babaylan na bakang! May dumating galing sa syudad. Hindi maaari. Nakarating na ang mga rebelde sa Abra at hindi magtatagal bago nila tayo mahanap. Malalagay sa panganib ang ating tribo. Ngunit hindi ko napagtanto kung anong kaya nilang gawin kapag napangunahan sila ng takot. Mas maigi siguro kung lilisan ka sa aming lupain, Donya. Hangad ko at ng aking tribo ang kalayaan, ngunit hindi ang kamatayan. Kung sino man ang nais sumama, kayo ay malayang. Ano ba ang pinagkaiba ng mabuhay? Nang nakagapos sa mga kamay at piling ang mga mata sa mismong pagkamatay. Hindi mo ba naririnig ang iyong sarili, Donya? Isang malaking panganib ang pakikipaglaban gamit ang mga armas. Ito ba ang nais nyo?
ang patunayan na kaya nila tayong tapak-tapakan? Ramdam ko ang inyong takot at hinagpis. Meron din akong puso na nakadarama ng takot at pangamba. Ngunit, hindi ito ang dahilan para umatras. Ang sa atin ay sa atin. At ito ang nararapat. Kung hindi tayo lalaban ngayon ay sino? Handa akong sumalo ng bala para sa inyo. Ngunit kailangan ay handa rin kayong gawin ito. Kung hindi nyo itataya ang buhay nyo ngayon, sa mga susunod na taon, ang mga anak nyo ang magdurusa. Ang mga anak nyo ang magdadalang ng dugo para sa kalayaang hindi nyo sinubukang makamit. Kung kayo ay komportable sa bukas na ang pamilya nyo ay nalulunod sa sarili nilang dugo, ay maaari na kayong manatiling bulag. Ngunit kung nais nyong buksan ang inyong mga mata, sumama kayo sa akin. Sumugal tayo. Sumugal tayo para sa hinaharap, para sa ating kalayaan. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ko. Nahulog na ang unang brigada. Ano nang gagawin natin? Kailangan na natin matras. Procopio! Procopio! Punyeta! Go! Taspon na ito! Kita! Nauubos na. Nauubos na ang oras. Mahal kong Diego, marahil ito na ang huling pagkakataon na makikita ko ang bukang liwayway at ang huling dapit hapon ng aking buhay. Ngunit, hanggang dito lang ba talaga ang kakayanin? Sa pagpiglas ng mga kadena, ang pagpigil sa pagdanak ng dugo, ang paglaban sa nararapat. Kung mamamatay man ako sa aking sariling lupa, ay marangal kong haharapin ng langit ng may diwa, sapagkat namatay ako ang lumalaban. At kung ang oras ko ay ngayon na, habang buhay kong may pagmamalaki, na pagkatapos ng lahat, ako ay di natakot. Para sa iyo, Diego. Para sa bayan. La